iniisip din ng ating Kongreso na tatalakayin by April 29 ay dapat talaga is high time na talakayin itong pagtataas ng sweldo ng ating mga kawani. Meron din pala tayo ay ngayon naman po, bigyan natin ng panahon. Ano nga po ba yung prioridad ng gobyerno sa Kongreso? Ano nga po ba yung niraransyado nilang mga batas? Nalaman na po natin yung kalagayan ng mga guro at kawani. Nalaman na po natin kung gaano po ka-unfair ang kanilang working conditions. Ngayon naman, narito po ang ating representative, Ma'am Franz Castro ng ACT Teachers Party List upang magbahagi. Magandang tanghali po sa ating lahat. Salamat po sa mga media na narito sa press conference ng Alliance of Concerned Teachers. So, Laika, tinatanong mo ba ano ba yung priority ng gobyerno Marcos? Lalo-lalo na yung mga kaalyado niya sa Kongreso na siya rin namin leadership. Well, nakita niyo naman for the last 2 years, magto 2 years na by June, ang administrasyon Marcos. Alam naman natin yung niratsada, di ba? Yung maharlika, itong chacha, itong mga gusto nila, yung mga batas na papabor sa mga dayuhan, papabor sa mga malaking korporasyon. At definitely, hindi priority ang sahod. Dahil alam niyo po, June 30 pa lang, naka-file na, June 30, 2022, naka-file na ang ACT Teachers Party List ng iba't ibang bills para taasan ang sweldo ng ating mga manggagawa sa gobyerno, sa mga teachers, mga nurses. So mula po ng June hanggang sa February, na ipinail natin updated na gusto ng mga teachers na sweldo. So yung una-una, nag-file tayo ng pagtaas ng sweldo dapat ng mga teachers noong June 2022 ng upgrading yung salary ng teachers. Pero ngayong panahon na ito, hindi na ito applicable o hindi na ito updated. Kaya nag-file tayo ng House Bill 9920 noong February. Ito yung nagtataas ng sweldo, ng minimum na sweldo ng mga teachers sa 50,000. So, bakit nga ba 50,000? Kung ang sinasabi po ng ating, nag-credit po tayo para sa ating mga education support personnel o yung tinatawag nilang non-teaching personnel. Yung 33,000 per month. Sa ngayon po, ang sweldo ng ating mga non-teaching personnel salary grade 1 ay 11,000 o 13,000. Sa mga teacher naman ay 27,000 per month. Napakalayo ito doon sa tinatawag nating living wage o yung dissenting sweldo para sa ating mga kawani at mga teachers. Kaya talaga i-final natin ito na yung 33 na tingin natin sa pag-aaral ay naging tama ito yung 33,000. Sinasabi sa pag-aaral na kailangan ay at least more than 1,100 per day of a family of 5 ang sweldo na isang manggagawa para mabuhay ng mandang Disyembre. Okay? Sa mga teachers, alam natin sila ay mga professionals, may mga pag-aaral din tayo o pwede natin sa ibang bansa. Talagang nahuhuli ang sweldo ng ating mga teachers sa 27, kaya gusto natin maging 50,000. Ganun din yung panawagan natin sa ating mga nurses. So kung priority talaga ng Administrasyong Marcos, itong sweldo ng ating mga kawani, ng mga guro, ng mga nurses, dapat sa April 29, di ba? Talakayin na ito sa pagbubukas ng Kongreso. So, bukod pa doon, syempre, doon sa iba pang mga iniisip din ng ating Kongreso na tatalakayin by April 29, ay dapat talaga is high time na talakayin itong pagtataas ng sweldo ng ating mga kawani. Meron din pala tayong i-final na bill para po sa ating mga private school teachers. So, tutuusin ang mga private school teachers po, lalo-lalo na karamihan sa kanila
maliit at medium size na mga eskwelahan, ang average na sweldo nila mga 10,000 to 15,000. So, mas maliit ang sweldo ng ating mga private school teachers. Kaya may bill tayo na dapat ay at least 30,000 per month ang sweldo ng ating mga teachers. So, yun po yung ating mga panawagan sa ating, yun po yung ating mga ibinasa na mga house bills na dapat ay talakayin na. Ngayong taon na ito, ang ating mga public school teachers, ang mga government employees, ay wala nang pagtaas ng sweldo dahil natapos na yung SSL 5. Kaya kailangan na magpasa ng bagong batas para sa pagtataas ng sweldo ng ating mga kawani at teachers sa gobyerno. Sa pagkipag-usap namin sa DBM nung nakaraang January, may pag-aaral na ginagawa ang DBM para sa pagtataas ng sweldo. At inaasahan natin na lalabas ito ngayong May. Ano nga ba yung resulta? Baka naman ang resulta na yan ay kumpara na naman ang sweldo ng mga public sector doon sa private sector. So, hindi ito yung tamang sukatan. Ang sukatan talaga ng pagtingin kung tataas ang sweldo ay yung consumer price index, inflation, at yung syempre yung pangangailangan ng ating mga manggagawa ng ating mga kawani. Kaya ang panawagan natin sa ating Kongreso, both sa House of Representatives at sa Senate, ay priority ang sweldo ng ating mga kawani, mga guro at mga private sector. Ay, by the way, may sasabihin din pala ako doon sa sweldo ng ating mga private sector na ayun na-approve na nga sa Senate yung 100 pesos. Dapat matalakay na rin yung aming bill. May bill din kasi kami na 750 across the board nationwide ang dapat na itaas sa sweldo ng mga private sector. Bakit ba 750? So ngayon kasi sa NCR, 600. Diba? 610 plus 750. At pag pinas natin yun, inad natin yun, nalalapit ito doon sa tinatawag natin living wage. Kaya meron niyang patayan. Okay? So, panawagan natin, iratsyada ang pagtaas ng sweldo, ibasura ang tsatsya. Maraming salamat po, Ma'am Franz. Grabe sobrang under-supported ng mga guro. Kasi 2 taon na yung House Bill, hindi pa rin isa sa batas, samantalang super supportive ng gobyerno. Pagdating naman sa intervention, militarismo ng mga imperialistang bansa katulad ng US, Japan na ang sa kasalukuyan ay rumaransyada din. Upang bigyan ng pagsusuma ang ating presko, narito muli ang ating chairperson, Sir Vladimir Cuetua, upang magbahagi. Maraming salamat, Laika, at sa ating nanonood, ng ating mga guro, at mga education support personnel na nasa loob pa rin ng mga paaralan sa bilang napakainit. So, malinaw, pagpasok ng taon, ang teacher, mga kawani ay overworked, underpaid, undersupported, tapos underattack. Pagpasok ng taon, ang pinagmamalaki ng gobyerno ito, ibig sabihin yung overworked, underpaid, undersupported, ay may bago daw tayo maasahan ng bago ang Pilipinas. Ibig sabihin, sa pagpapaliwanag ng ating mga kasama, walang bago po sa bagong Pilipinas. Bakit? Dahil natingin yugbok sa kahirapan po ang maraming mamamayang Pilipino. Mababa po hindi nakabubuhay ang sahod ng mga manggagawa kasama mga guro. Ang mga benepisyo, kundi delay, nawawala. Ang karapatan, niyuyuratan. Ang sistema ng edukasyon na nililingkod sa dayuhan at ang soberanya at kalayaan ay buong-buong sinusuko ng gobyerno nito. Kaya kung may bago man po sa taong ito, ay ito ay panawagan sa ating mga Pilipino kasama mga guro. Ay yung ating pagpapalibagong lakas. Pagtigitin po natin, panawagan po natin, ating panawagan mula local issue, economic issue sa sahod, ay iangat po natin pang-politika. Ipanawagan po natin, may panawagan 50,000 and the level. Pares po, public po yan at saka pribadong mga guro. 33,000 po sa ating mga coordinate, ating mga SG1 employees. Sa ating mga instructor 1 ay SG16 at siyempre yung national minimum wage na 33,000. Hindi tayo papayag na sa darating na mga panahon ay wala ang mga usapin na mga ito. Kaya tayo, mananawagan tayo sa darating na April 26,
sa ating mga guro na nakikinig po sa ating Facebook Live. Samahan niyo po ang ACT Teachers Party List, ang ACT Philippines po, no, sa buong Pilipinas ay magkakaroon ng nationally coordinated na tinatawag na 1,000 lives. No? Sabihin sa panahon ito, sa 26 oras sa alas 10, ay magkaroon tayo ng isang simbolong liwanag. Is either yung cellphone at kung pwedeng liwanag, pag-iwanagin natin ang ating panawagan. Ito po isa darating na April 26. At sa darating na Mayo 1, sa ating mga nakikinig ulit sa Facebook Live, sa anumang paraan, no? Sa anumang mga panawagan, lalahong sasama tayo sa kilos ng mga manggagawa. At ano ang ating panawagan? Sweldo, iratsada, Chacha, PFA, balikatan exercises, ibasura. Ilan po, maraming salamat. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.